Yan. So, patuloy tayo sa series natin about our greatest weapon. No? So, balikan natin yung verse na pinagkuhan natin, Revelation chapter 12, verse 11. So, naniniwala tayo, repetition is mastery. No? Ito, lagi mong inuulit, mamamaster mo siya. So, ganun talaga yun. Kahit sa area, sa pagluluto, kakaulit mo, namamaster mo siya. Sa school, sa math, so, sa pagdadrive, kakaulit mo, mas namamaster mo siya. So, kaya ako lagi ko practice din natin yun kahit sa pag-aaral natin, na pinaaral natin. Inuulit natin palagi kasi doon natin siya namamaster. Kailangan inuulit. No, pagka hindi mo siya nauulit, madala mo siya ginagawa, hindi mo siya mamamaster. No, so repetition is mastery. So, kaya natin inuulit-ulit. Ngayon, dito, gusto ko natin banggitin, pag itong verse natin, nakalagay dyan NKJV, ibig sabihin, iba-iba kasi version ng Bible. No? Yung pagka-translate niya, ang original niya, Hebrew, sa Old Testament Hebrew, sa New Testament Greek. Tapos translate siya sa English. Pero sa English, iba-iba pa siya ng version. Itong ginamit ko na to, pag nakalagay na dito sa taas may nakalagay NKJV, sabihin na New King James Version. Ano? Ngayon, kung walang nakalagay na verse, yun yung default natin. Ang default natin, na pag di ko nilagay yung dito sa dulo, ibig sabihin nun, New International Version. Kinuha ko siya sa NIV. Ano? So, yung default natin, NIV, New International Version. So, pag nilagay ko, ibig sabihin, hindi yun yung alam. So, ito, NKJV siya. Kinuha natin siya sa NKJV. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. So, na-overcome natin si Satan, si Devil, yung serpent, by the blood of the Lamb. So, yung principle natin dyan, the blood of Jesus is our greatest weapon against the enemy. So, yung blood ni Jesus yung pinrovide sa atin ni God na weapon natin against the enemy. Ito yung pinaka-powerful, pinaka-effective na weapon natin against the devil, which is the blood of Jesus. So, hindi ito pagalingan, hindi pa baitan, hindi pa talinuhan, no? Kaya lang tayo nagtatagumpay against the enemy, it's because of the blood of Jesus Christ. No, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil religious tayo, hindi dahil nagpe-pray tayo. The powerful ang prayer, pero hindi yung prayer natin ang nagbibigay sa atin ng victory against the enemy. Blood ni Jesus. Powerful yung worship, pag nag-worship tayo, pag umaral tayo sa Panginoon. Pero hindi yun yung nagbibigay sa atin ng victory, nagbigay sa atin ng victory, yung blood ni Jesus Christ. No? So yung weapon natin, greatest weapon or most powerful weapon against the enemy is the blood of Jesus. Pag ginagamit natin yung blood ni Jesus, doon tayo nagtatagumpay against the enemy, against sin, no? At yung pag-apply natin ng blood ni Jesus sa buhay natin, hindi lang yung powerful against the enemy, nagtatransform ng buhay natin. Mababago din yung ating buhay. So, napag-aralan natin, ito sabi ko, kailangan natin memorize. Kasi diba, repetition is mastery, kailangan memorize mo siya, naintindihan mo siya. No? Ang simula ng understanding ay memorization. No? Parang, diba, example, 1 plus 1. 1 plus 1? 2. Ba't mo alam na 2? Diba? Na-memorize mo lang yan, alam mo lang yan. Hindi na yung may iba. Diba? 1 plus 1, hindi na magiging 0, hindi magiging 3. Fix lang yun, 1 plus 1, 2. No? So, memorize natin siya na gano'n. So, ito din gano'n din. Nagsisimula sa memorization. Pag na-memorize mo siya, then eventually, over time, kaka-memorize mo, kakaisip mo siya, may-meditate mo, maintindihan mo siya. Pero kailangan magsimula sa memorization. Kasi paano mo siya may-meditate kung hindi mo siya kabisado? Kailangan kabisado ka. So una, by the blood of Jesus, sabay-sabay tayo. By the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Then pangalawa, sabay-sabay, by the blood, 1, 2, 3. By the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. Yeah. So una, pinalaya tayo ng blood ni Jesus sa kapangyarihan ng Diablo. No? Wala nang kapangyarihan ng Diablo sa buhay natin. Wala na siyang influence sa buhay natin, wala na siyang hawak sa buhay natin. No? Kasama din doon, dahil nung pumasok yung kasalanan, nagkasala si Eva at si Adan, kasama doon pumasok yung lahat ng sumpa,
lahat ng sakit. No? Pero dahil sa blood ni Jesus Christ, wala na tayo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng diablo. Pinalaya na rin tayo sa sumpa. Pinalaya na rin tayo sa sakit. Yan. Power mo muna. Power mo muna. Yan. Tapos, yan. Tsaka pwede mo nang baguhin yung... Yan. So, nakalaya na rin tayo sa sakit. Ibig sabihin, pwede pa rin tayo magkasakit, pero pag nagkasakit tayo, pwede tayong gumaling. Tapos kahit hindi ka gumaling, hindi ka na kontrolado ng sakit. Hindi ka na mapipigilan ng sakit na maglingkod sa Diyos. Hindi ka na makokontrol ng sakit na mawawala yung pananampalataya mo sa Diyos, maapektuhan yung relasyon mo sa Diyos. Na magagalit ka sa Diyos, magtatampo ka sa buhay, gusto mo nang mamatay kasi dahil may sakit ka. Hindi na gano'n. Ibig sabihin, pagka gano'n kasi, ibig sabihin, kontrolado ka pa ng sakit. Pero pag hindi ka na kontrolado ng sakit, kahit anong dumating sa'yo, dumago sa'yo sa katawan mo, kay God ka pa rin. Magsiserve ka pa rin kay God, yung buhay mo kay God ka pa rin. Yung commitment mo, yung loyalty mo kay God pa rin. Hindi ibig sabihin na hindi ka na kontrolado ng sakit. Yung malaya ka na sa sakit. No? So, pangalawa, dahil sa blood ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan natin pinatawad. Past, present, future, pinatawad ni kasalanan natin. Hindi na yung gagamitin ni God against us. Kinalimutan na yun ng Diyos. No? At ano man yung mistakes natin, ano man yung mga failures natin, binura na yun ng Panginoon. So, pwede na tayo, wala na tayong guilt, wala na tayong takot, wala na tayong shame, wala na tayong nagkakahiya, dahil nga, pinatawad na tayo ng Panginoon. So, pwede na rin natin patawarin yung sarili natin, malaya na tayo, hindi na natin kailangan parusahan yung sarili natin. Ano? At hindi na tayo pwedeng parusahan ng ibang tao dahil sa mga mali natin ginawa. Kasi nga, si God mismo, pinatawad na tayo. Yan. So, punta na tayo dun sa ating next na topic. No? So, tingnan natin yung sinasabi sa verse. Yeah, next na. 1 John chapter 1 verse 7, sabi dyan, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. No? Yung last Sunday, pinatawad tayo sa kasalanan. Ito, nilinis tayo sa kasalanan. So, parang magkapareho, pero related kasi siya. Didiscuss natin, may counting differences. Parang pareho siya, pero may counting differences siya. So, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus purifies us from all sins. So, the topic natin today is always new. Sabihin niyo nga, always new. Always new. No. Tagalog, lagi tayong bago. Ano? Laging bago. So, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, and therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ano? If anyone is in Christ, he is a new creation. So, sino yung nasa kay Kristo? Taas yung kamay. Yan. So, basta tinanggap mo si Jesus bilang personal Lord and Savior mo, na kay Kristo ka na. We are in Christ, tapos si Kristo nasa sa atin. So, double na yun. Ikaw, na kay Kristo, tapos si Kristo nasa sa iyo. Pag meron lang tayong ganong klaseng relationship kay Jesus, sabi doon, we are a new creation. The old has gone, the new has come. Bagong nilalang na tayo. Binago na tayo ng Panginoon. Sa physical, ganun pa rin. Di ba? Ganun pa rin tayo. Kung pango ka pa rin. Ganun pa rin yun. Di ba? Kung marami kang pimples, ganun pa rin. Hindi siya na bago. Ano? Kung kulot ka pa rin. So, kung ano kung puting buhok mo, puting pa rin buhok mo, ganun pa rin siya. Kung medyo payat ka or medyo malaki katawan mo, no? Ganun pa rin. Physical, ganun pa rin tayo. Pero in the spirit, kasi yung spirit, hindi natin nakikita. Tama? Di ba? Sa spiritual realm, hindi natin nakikita. Although, darating yung panahon na mabubuksan yung mata natin, na makikita na natin yung spiritual realm. Darating yung ganung panahon. Pero sa ngayon, yung normal sa ngayon, yung spirit, hindi na nakikita yun. In the spirit, sa physical, parang walang nagbago. Pero in the spirit, bago na tayo. Sa paningin ng Diyos. Bago na tayo. No? Meron yung creation. Kasi nga,
nilinis na tayo ng dugo ng Panginoon. Dati, yung buhay natin dahil sa kasalanan, di ba napag-aralan natin last Sunday, yung tingin sa atin ni God, maruming basahan. No? Sa tingin natin, parang bait-bait ko na, wala naman akong sinasaktan tao, wala naman akong inaagrabyado, wala akong tinatapakan, di ba, wala akong inaabuso, mabait naman ako. Di ba? As much as possible, wala tayong inaaway, di tayo nangaaway. Ang inaaway lang natin, yung mga nangaaway sa atin, di ba? Kung wala namang mangaaway sa atin, wala tayong aawayin. Di ba, gano'n naman tayo, mabait naman tayo. Pero sa tingin pala ng Diyos, in the Spirit, ang tingin sa atin ng Panginoon, no? Maraming basahan. Pero dahil sa blood ni Jesus Christ ngayon, bago na tayo. Sabi mo sa tabi mo, bago ka na. Bago ka na. Yan. So, paano kung nagkasala ka mamaya? Di ba? Paano kung mamaya nagkasala ka? No? Kinabukasan, bago ka ulit. Sabi sa tabi mo, bago ka ulit. Bago ka uli. So, ibig sabihin, yung ginagawa sa atin ng Panginoon, every day we are made new. Every day we are brand new. Ano? Kahit magkasala ka, because of the blood of Jesus Christ, nililinis tayo sa kasalanan, brand new ka na. No? Mamaya explain natin yan. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Sabi niyo, glory to glory. Glory to glory. No? Tingnan niyo yung, kailangan pag nag-aaral tayo ng, di ba, sabi ko sa lagi kong binabagit sa inyo, pag nag-aaral tayo ng Bible, titignan niyo yung grammar, past tense, present tense, future tense ba siya, no? Para yung construction ng mga sentences, para maintindihan natin yung meaning ng word, ng message, no? So sabi dyan, we are being transformed. Pag sinabing being transformed, ano ibig sabihin? Bago. Ha? Bago. Binabago. Ano ibig sabihin ng binabago? Tuloy-tuloy. No, continuous. Process. No, continuous. Ibig sabihin ng continuous. Tuloy-tuloy. No, we are being transformed. Tuloy-tuloy yung process yun. Continuous na nangyayari. Hindi siya one time. Hindi siya once lang, hindi event lang. Progressive. Ano? So, we are being transformed. No, tinatransform tayo paunti-unti. Saan? Into the same image. Anong image yun? Yung image na ni God. Yung image ni Jesus. Diba? We are created in the image of God. Sa Genesis chapter 1. No? 1 and 2. We are created in the image of God. Kaya lang, nung nagkasala tayo, pinag-aralan natin last Sunday, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nasusundan niyo ba? Created tayo sa image ni God, pero dahil nagkasala tayo, bumagsak tayo dun sa glory ng Panginoon. Nawala na yung image ni God sa buhay natin. Pero ngayon, we are being transformed dahil sa blood ni Jesus, we are being transformed papunta, nire-restore. Sabi mo, nire-restore. Nire-restore tayo dun sa image ni Jesus. Hanggang dumating yung time na kamukhang-kamukha na natin si Jesus. Na tayo ni Jesus. Baliktad pala. Kamukhang-kamukha na tayo ni Jesus. No? Transform tayo. Tinatransform tayo. Kaya progressive yun, tuloy-tuloy. Tinatransform tayo hanggang maging kamukha tayo ni Jesus. Ano? Yung pananalita natin, yung ugali natin, yung reaction natin, yung mga iniisip natin, hanggang dumating yung time na gano'n. No? So, ibig sabihin nung from glory to glory. No? Kasi nag-fall short tayo na sa glory ni God. Ngayon, ito, transition tayo from glory to glory. Hanggang palaki ng palaki. Glory to glory. Pa-increase ng pa-increase. No? Nire-restore sa atin yung God's image. Yan. So, balikan natin yung binasa natin kanina. 1 John chapter 1. Yan. So, but if we walk in the light, as He is in the light, the fellowship with one another, the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Ano? So, purifies. Ano ibig sabihin na? Nililinis, past, present, future, or present progressive? Present progress. Yan, di ba progressive siya, tuloy-tuloy. So, yung purification sa atin, hindi one-time event.
Hindi siya kagaya nung pinag-aralan natin before. Diba? Redeem. Past tense yun. One time yun. Forgiven. Past tense yun. One time siya. No? Pero ito, purifies. Tuloy-tuloy. Progressive. No? So, kaya mo importante yung pag-inaaral natin ng English nung sa school, di ba? Importante yun. Kasi nga, maintindihan mo yung language, yung sinasabi sa'yo, dahil sa understanding natin ng English. No? So, we are being purified every day. Tinatransform tayo every day ng blood ni Jesus Christ. So, continuous yun. No? Kasi nga, lagi tayong, hindi tayo perfect eh. Di ba? May magagawa talaga tayong kasalanan. Totoo yun. Ano? Mamaya lang, baka may magawa ka, baka may maisip ka na hindi maganda, may masabi ka na hindi maganda. Ano? Or kung hindi mamaya, bukas, or so next week, or next year. Di tayo perfect kasi. Tsak na may magagawa tayong hindi tama. May magagawa tayong mali, may magagawa tayong kasalanan. May mababiolate natin yung gusto ni God. Ano? So, kaya kailangan natin ng blood ni Jesus para ipipurify tayo tuloy-tuloy. Para lagi tayong malinis. No? At hanggang dumating yung time na nare-restore yung image ni Jesus sa atin. Yung mga nagagawa nating mali, over time, ano, the more we mature, hanggang nalilinis na tayo, hindi na natin siya magagawa. No? So yung principle natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Because I walk in the light and have fellowship with other Christians, the blood of Jesus cleanses me now and continually from all sin. Yan. So, yun yung principle natin. So, the blood of Jesus cleanses us now, ngayon, and continually, tuloy-tuloy, from all sin. Ano? Hindi lang, kaya siya all sin. Hindi siya isang kasalanan lang, hindi maraming kasalanan, kundi lahat ng kasalanan. Ano? From all sin. Pero pag tinignan niya yan, meron siyang condition. No? Meron siyang condition. Meron siyang prerequisite sa umpisa. Because I walk in the light and have fellowship with other Christians. So, yun yung dalawang condition. Una, walk in the light. Pangalawa, fellowship with other Christians. So, yung blood ni Jesus ay may power sa buhay natin, pero kailangan meron ka tayong ginagawa. Sabi sa tayo, may party ka. No? Para ma-experience mo yung cleansing, para ma-experience mo yung pagbabago na ginagawa sa atin ni Jesus, para ma-experience natin yung napipurify tayo, meron tayong gagawin. So, ito yung gagawin natin. Walk in the light and fellowship with other Christians. No? So, pag sinabing fellowship, kung siguro hindi kayo familiar sa word na fellowship, pag sinabing fellowship, diba, pag inaral mo yung, sabi nga nung iba, no? Fellows in one ship. Yun ang ibig sabihin nun. Fellows in one ship. Ibig sabihin, magkakaibigan na magkasama sa isang barko. No? Diba, pag magkakasama ka sa isang barko, hindi yung kanya-kanya. Hindi ka pwedeng yung, pag papuntang north yung ship, sama-sama kayo lahat papuntang north. Walang pupunta sa south, walang east, walang west. Kasi nga, you're in one ship. No? Kung ano yung pagkain dun sa ship, sama-sama yan para kayo pagkain. Yung ibig sabihin ng fellows in one ship. Walang kanya-kanya. Sabi walang kanya-kanya. Walang kanya-kanya. No, yun yung sabihin ng fellowship. So, ibig sabihin ng being together, sama-sama, doing things together, na para tayo ng ginagawa, and walking together. Sama-sama tayo sa lakad, sama-sama tayo sa direction, ano? Yung lahat ng ginagawa natin, although may pagkakaiba, pero yung ginagawa natin, papunta dun sa isang resulta. So, yun ang ibig sabihin ng fellowship. So, balikan natin yung binasa natin kanina, 1 John chapter 1. Tingnan natin yung context, aralin natin ang buo. So, 1 John chapter 1, verse 1 to 10. So, ito yung verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. So, nagsulat nito, si Apostle John. Si Apostle John, sabi niya,
Yung nakita namin simula. Sino yun? Si Jesus. So, yung word of life na binabanggit dito sa Jesus, nakita nila mula nung simula, kasi diba, yung bago nagsimula nung panahon nung nagsimula si Jesus ng ministry niya sa earth, nung bumaba siya sa lupa, nagsimula siya sa ministry, pumili siya ng 12 na disciples. Tapos ito 12 na disciples, ito yung kasama niya nung mula simula hanggang mamatay siya. Hanggang ma-resurrect siya. Yun yung kasama niya. So ito yung sinasabi ni John, na mula simula, nakita namin siya. Mula simula, narinig namin siya nagsasalita. Mula simula, nakita namin siya na aming mga mata. Nakita namin kung paano siya matulog, kung paano siya tumawa, kung paano siya mainis, paano siya magalit, kung paano siya kumain. Nakita namin lahat yon. Narinig namin tawa niya, narinig namin yung nagtuturo siya, narinig namin yung hikap niya. Yung normal na Jesus, yung natural na Jesus, nakita nila lahat yun. Tapos which we have looked at, and our hands have touched. Nahawakan nila na nayakap nila, inakbayan naman sila. Lahat yun. Di ba, pagka yung meron kang kaibigan, meron kang tsak na nakita, nahawakan mo yung buhok ng kaibigan mo. Yung talagang malapit sa'yo na kaibigan mo. Kahit barkada mo nga lang, di ba? Tsak na nahawakan mo yung buhok niya. Nahawakan mo yung balikat niya o yung likod. Di ba? Kahit yung mga biro-biroan lang. So, yun yung sinasabi ni John. Si Jesus, nakita namin, narinig namin, nahawakan namin. Naobserbahan namin siya, nakita namin siya. So, tuloy natin. The life appeared, and we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. Mas binabanggit pa rin dyan si Jesus. Yung eternal life, si Jesus yun. Na dating kasama ni Ama, pero appeared to us. So, sabi nila, we have seen it and testified to it. Yun yung pinapatotohanan namin, yung Jesus na nakita namin, nahawakan namin, narinig namin, nakasama namin. Kasi may mga ibang nung panahon ni Apostle Paul, ay ni John, Apostle John. Kaya niya sinasabi yun, kasi may mga nagtuturo na yung Jesus na nakita niyo, spirit lang yun. Hindi siya tao. Diyos siya, naniniwala kami siguro Diyos siya, espiritu siya, pero hindi siya tao. Pero sinasabi ni Jesus, nagkatawang tao siya, totoo siya nagkatawang tao. Kaya nakita namin siya, nakausap namin siya. Ako kami sa second floor. Yun yung tinetestify nila. Nakita namin siya, totoo siya. Nasa mga verse, we proclaim to you what we have seen and heard. So, yun yung pinapatotohanan namin sa inyo, yun yung pinapahid namin sa inyo, at nakita namin, at narinig namin. So that you also may have fellowship with us. Sabihin niyo ang fellowship. Yan. Diba? Yung binanggit natin kanina ng fellowship with other Christians. Ibig sabihin nun, pinapatotohanan na itong mga disciples. Una sila, naka-fellowship nila si Jesus. Yung mga disciples. Naka-fellowship nila si Jesus. Ibig sabihin, they're walking together, they're doing things together, talking with one another, yung challenges together, troubles together, persecution together, sama-sama sila doon. Nagkaroon sila ng fellowship with Jesus. Tapos ngayon, itong mga na-experience nila tungkol kay Jesus, tungkol kay God, yung mga na-experience nila, sinashare naman nila sa ibang tao para yung mga ibang tao maka-fellowship nila. So kagaya natin, lahat ng mga natutunan ko kay God, lahat ng mga na-experience ko kay God, sinashare namin sa inyo para magkaroon tayo ng fellowship. Ito yung pinag-uusapan natin. Dahil pareho tayo ng pinag-uusapan, nagpe-fellowship tayo. So, ganun din kayo. Yung mga experience nyo kay God, pag sinare nyo dito, pag sinare nyo sa ibang tao, pag sinare nyo sa atin dito, nagkakaroon tayo ng fellowship. May ibig sabihin ng fellowship. So, ang fellowship, hindi lang yung pag kayo nagkakainan lang together, nagkakasiya together, nag-games together. We're talking about God, we're testifying about God, we're sharing about our experiences with the Lord.
That is fellowship. And then yung mga pinagsama-sama nating mga testimony natin, experiences natin with God, we're growing together, we are walking together, at papunta tayo dun sa isang purpose, sa isang vision, that is fellowship. So yun yung sinasabi nila. Kaya namin share sa inyo si Jesus para makaisa namin na magkaroon tayo ng fellowship. Nasabi niya, now, pag nag-fellowship tayo, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. So, we are testifying and sharing to one another in fellowship. So, pag sinabi naman natin na sabi dyan, our fellowship with the Son, Jesus Christ. Yun ibig sabihin na walking in the light. Sabi niya, walking in the light. Walking in the light. Tapos doon, dalawa yung condition. Ano yung una? Walking in the light. Walk in the light. Pangalawa? Fellowship. Fellowship with other Christians. So, pag sinabi natin walking in the light, ibig sabihin naman ng fellowship with God. Walking in the light is, fellowship with God is walking in the light. Yun ibig sabihin nun. So, pag nakikipag-fellowship tayo with God, ano ibig sabihin nun? We're spending time with God. We're talking with God. Nagpe-pray tayo kay God. At the same time, we're listening to God. We're listening to God by reading the Bible. So, pag binubuksan natin yung Bible natin, we're listening to God. We allow Him to speak to us. Naniniwala talaga ako, kinakausap tayo ng Diyos pag nagbabasa tayo ng Bible. Kaya kailangan natin nagbabasa tayo ng Bible. Hindi enough yung every Sunday lang nakikinig kayo sa akin. Ako, mas powerful yung personal na tayo lang mag-isa nagbabasa tayo ng Bible. Mas madalas tayong kinakausap ng Diyos pag nagbabasa tayo ng Bible compared dun sa nakikinig lang tayo ng Sunday. Kaya importante yung nagbabasa tayo ng Bible everyday. Tapos, pag binabasa natin yung Bible natin, di lang natin siya binabasa, iniintindi natin, minimeditate natin, tapos ina-apply natin sa buhay natin. Sinusunod natin yung sinasabi ng Bible. Ibig sabihin ng walking in the light. Lumalakad ka na sa light. Lumalakad ka sa liwanag. Pagka nag-spend ka ng time kay God, nagpe-pray ka kay God, nakikinig ka kay God, nagbabasa ka ng Bible, tapos sinusunod mo yung sinasabi ng Bible, nagpapabago ka sa Bible, yun yung walking in the light. So, dali natin. So, this is the message we've heard from Him and declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. So, di ba nga, kaya sabi natin, walking in the light, yung fellowship with God is walking in the light. Kasi nga, siya yung light. Si God yung light. Kay God, walang darkness. Tingnan natin sa brother verse. If we claim to have fellowship with Him, kay God, yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. So, isang chapter lang yan, binabasa natin, ang daming ng laman. Pag sinasabi daw natin na nakikipag-fellowship tayo kay God, kasi si God, siya yung liwanag, walang darkness sa Kanya. So pag nakikipag-fellowship tayo kay God, hindi pwedeng lumalakad ka pa rin sa darkness. Hindi ka pwedeng nagsisinungaling ka pa rin. Pag sinabi mo, lumalakad ka sa liwanag, nakikipag-fellowship pa sa Panginoon, pero lumalakad ka naman sa darkness, nagsisinungaling ka. Dapat daw tayo nagsisinungaling, hindi tayo namumuhay tayo sa katotohanan. So walking in the light means walking with God. It means no longer walking in darkness. Ay walking in darkness, lumalakad ka pa rin sa kasalanan. We no longer live in sin. Nagkakasala pa rin tayo, pero hindi tayo nagli-live doon. Ibig sabihin yung nagli-live ka sa sin, tuloy-tuloy mo pa rin siyang ginagawa. For example, vision, lagi mo pa rin siyang ginagawa. Yung pagmumura, lagi mo pa rin siya sinasabi. Or yung, kung naman yung kasalanan na ginagawa natin. Dapat, hindi na natin siya tinutuloy-tuloy. Nagagawa mo pa rin, pero hindi mo na sinasadya. Hindi na ibig sabihin nun. Hindi na tayo nagsisinungaling. Hindi na tayo nagtatago sa kasalanan. Yes, may nagagawa tayong kasalanan, pero wala tayong tinatago. Pag tinignan ba yung cellphone natin, ano yung makikita sa cellphone natin? Yung mga nakatago pa ba dyan? For example, ako na lang. Example, pag nakita ni Tita May, yung Ma'am May, yung Pastora May, yung cellphone ko, wala siyang makikita doon ng mga
messages ko sa ibang babae. Walang ganon. Hindi dahil binura ko, hindi dahil sa in-archive ko, wala talaga. Kasi wala akong tinatago. No? Ibig sabihin nun, na pag meron kang tinatago, walking in darkness yun. Ano? Pero pag wala kang tinatago, kahit buksan niya yung cellphone ko, kahit siya yung magbasa ng messages, wala siya makikita. Ano? Kasi wala akong tinatago, wala akong ginagawang behind your back. No? Ibig sabihin nung walking in the light, hindi tayo nagtatago. No? Kaya kailangan natin ng accountability. Kailangan ng accountability. Accountable tayo sa isa't isa. Accountable tayo sa mga leaders natin. Kasi yun yung magpo-protect sa atin. Hindi yun, hindi siya restriction, hindi siya control. Protection siya. No? Kaya darating yung time, nagpapacheck tayo, chinecheck tayo, tapos nagpapacheck tayo. Kasi para maging accountable tayo. Para maprotektahan tayo. Para maano talaga natin na we are walking in the light. Wala tayong tinatago. No? So, tuloy natin. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Ano? So, yun yung pinag-aralan natin. No? Walking in the light, nakikipag-fellowship tayo kay God, nakikipag-fellowship tayo sa isa't isa, and then the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Tuloy natin, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So, parte ng walking in the light, yun nga, hindi tayo nag-pretend, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nagpapakita ng tao, tapos hindi natin inaangkin na wala tayong kasalanan. Hindi natin inaangkin na perfect tayo. Hindi natin sinasabi na, hindi natin tinitignan yung sarili natin na mataas tayo kaysa sa iba. Kasi nga, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may pagkukulang. Nagkakasala pa rin tayo. Pero, we do our best, no? As much as we can, na tumalikod na sa kasalanan. At we are spending time with God, kaya gusto natin mag-grow, gusto natin mag-mature, spend tayo ng time sa Panginoon, nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, kasi nga gusto natin mabago. Gusto natin magpabago sa Panginoon. Gusto natin na ma-overcome natin yung kasalanan. No? Pag sinasabi daw natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin sarili natin. Sisinungaling tayo. Verse 9, if we confess our sins, no? He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So kung nagkasala ka, anong gagawin natin? Confess. No? Sabi mo sa Lord, patawarin niyo po ako. Lord, I'm sorry po, nagkasala po ako. Linisin niyo po ako. Pero lang, every time na magkakasala ka, babalik ka kay God. Every time na may nagagawa kang mali, babalik ka kay God. Lord, forgive me. Lord, patawarin niyo po ako. Lord, I'm sorry. Yung mali po yung nasabi ko, mali yung naisip ko, nagkasala po ako, ganito po yung nagawa ko. Admit natin sa Panginoon. No? Pag sinasabing confess, inaamin natin sa Lord na nagkamali ka. Inaamin mo sa Lord na nakagawa ka ng kasalanan. At pag umaamin ka sa Panginoon, yan sabi dyan, pag umamin ka sa Lord, pag nagsorry ka sa Lord, He is faithful. Sabi niyo, faithful. Faithful. No? Tapat siya. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi niya, tutuparin niya. No? Yung promise keeper siya. He's faithful and just and will forgive us our sins. Pag nagsorry ka sa Lord, papatawarin ka niya. Tapos ano pa? And purify us from all unrighteousness. Ganon katapat si God. Ano yung bang, ikaw na yung nagkamali, pero imbis na itaboy ka ng Diyos, papatawarin ka niya, lilinisin. Siya pa yung maglilinis sa'yo. Hindi mo kailangan, ibig sabihin na hindi mo kailangan magpaka-perfect. Hindi mo kailangan i-earn hindi mo kailangan pagtrabahuhan para patawarin ka. Kailangan magpakabait ka muna. Kailangan pakita mo muna sa akin na nagbago ka. Saka kita papatawarin. Hindi ganun. Papatawarin ka muna niya. Tapos siya pa yung gagawa ng paraan para magbago ka. Siya pa yung maglilinis sa'yo para magbago ka talaga. So, ganun yung ginagawa sa atin ni God. Now, ano lang kailangan mong gawin? Umamin ka lang na nagkamali. Umamin ka lang na nagkasala. Siya mismo yung papatawarin ka niya, siya mismo yung tutulong sa'yo para magbago ka, para dumating yung time
na bago ka na talaga. No? So, sabi mo sa kapatid mo, always new. Always new. Ayan. So, anong kailangan? Dalawa? Walk in the light and fellowship with the other Christians. Kasi di natin kaya na mabuhay mag-isa. Di natin kaya magbago ng mag-isa. Kailangan natin yung isa't isa. Kailangan natin ng accountability. Kailangan natin ng may nag-check sa atin. Kaya, yun ang totoong fellowship. No? Hindi pwede yung enough lang yung naupo ka lang tapos huwag mo akong papakailaman, huwag mo akong kumustahin. Basta ako lang, maupo lang ako dito, makikinig lang ako, tapos after ko makinig, uwi na ako. Walang kakailanganan. Hindi ganun ang fellowship. Ang fellowship, kailangan, pag may nakita kayong mali sa akin, sasabihin niyo, Pastor, mali yung sinabi mo, mali yung ginawa mo, hindi mo tama yun. Ganun din ako sa inyo. Pareho lang tayo na. Ano? Ako din, kailangan ko kayo, kailangan natin isa't isa. Kailangan may nag-check sa atin. Kasi nga, kahit ako, hindi ako perfect. Sabi ko sa inyo, di ba, lahat ng sasabihin ko, huwag niyo papaniwalaan basta-basta agad, lahat. Ano? Pag may mali, kailangan nyo sabihin sa akin mali. No, kasi doon ako, kailangan ko din magbago. Kailangan ko din mag-grow. Bawat isa sa atin. So, walang nabubuhay ng mag-isa, walang nagbabago ng mag-isa. Kailangan natin ng church, kailangan natin itong yung buhay ng bawat isa. Para bawat isa sa atin, tulungan tayo. Sabi sa atin mo, tulungan tayo. Tulungan tayo. Yeah. So, magtutulungan tayo. So, yun yung principle natin, balikan natin. No? May verb pa pala verse 10. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us. So, ginagawa natin sinungaling ang Diyos pag sinabi natin wala tayong nagawang kasalanan. No? So, walking in the light means we pursue obedience and are honest about our remaining darkness. Ayan. So, pag lumalakad ka sa liwanag, ibig sabihin nun, hinahabol, pinipilit natin at ini-strive natin na makasunod tayo sa Lord, kung gusto ng Lord. And we are honest about our remaining darkness. Ibig sabihin, aminado tayo, hindi natin tinatago, hindi natin pinagtatanggol, no? Yung mga kakulangan pa natin. So, aminado tayo na mayroon pa tayong kulang, hindi pa tayo perfect, mayroon pa tayong mga nagagawang mali. Hindi natin tinatago yun, hindi rin natin pinagtatanggol yun, hindi natin justify yun. Eh kasi naman, kaya ako nagagalit kasi ikaw, inong pinagtatanggol mo pa, ano? Dinidepensa mo, sinisisi mo pa yung ibang tao, kaya ka nagkakasala dahil sa ibang tao. Kaya aminado, sige, aminado ako, short-tempered ako, aminado ako, kailangan ko pang kontrolin yung sarili ko. Ganun lang. No? We are honest about our remaining darkness. Yun yung ibig sabihin ng walking in the light. Hindi mo na pinagtatanggol, hindi mo na binapasa yung sisi sa iba. Tama ba? No? And pangalawa, we are created for community, fashioned for fellowship. So, created tayo for community. We are not created to be alone. No? We are created to be in a community for fellowship and formed for a family. No? So, ito yung gusto natin ma-build. Tayo dito sa Royal Gen, nagbibuild tayo ng family. We're formed for a family and none of us can fulfill God's purposes by ourselves. No? Meron tayong corporate purpose. Ibig sabihin ng corporate purpose, yung purpose natin as a Royal Gen. Tapos meron tayong kanya-kanyang personal na purpose. Corporate personal purpose, kahit alin na, hindi natin magagawa ng mag-isa. Kailangan natin yung isa't isa. No? Ako hindi ko mararating yung narating ko without my wife. Yan lang siya kasimple. Siya din, hindi rin niya mararating yung narating niya without me. Kailangan namin, we have to be together para ma-fulfill namin yung purpose namin. No? Kung naman yung narating namin ngayon, kaya ako naging successful sa work, kahit sa work, naging successful ako sa work, dahil tinulungan niya ako. No? Kaya, sabi ko sa atin, tulungan tayo. Tulungan tayo. Walang naging successful mag-isa. Si Pacquiao, sabi natin, meron siyang coach, may tumulong sa kanya, meron siyang staff, meron siyang mga trainers. Ano, kahit yung mga taga-dala lang ng bag, taga-drive niya, pati yung katulong niya lahat yun para marating niya kung ano may narating niya. So, ganun din sa atin. Kahit yung isang kumpanya, may CEO, hindi yung top naging malaking kumpanya, yung CEO lang. Lahat yung tulong-tulong. Lahat may contribution.
So, tayo, bawat isa sa atin, hindi natin mapufulfill yung purpose ni God sa buhay natin nang tayo mag-isa lang. We need community, we need yung fellowship, we need yung family natin sa Royal Gem para ma-achieve natin yung purpose ng Lord sa buhay natin. No? Amen ba? So, walking in the light, fellowship with other Christians. So, balikan natin. Sabay-sabay, basahin natin sabay-sabay. Because I walk in the light, Fellowship and ulit, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Because I walk in the light and fellowship with other Christians, the blood of Jesus cleanses me now and continually from all sin. Yan, tayo na tayo for closing prayer. Yan. Sige, let us pray. Lord, we just thank you, Panginoon, sa inyong blood, sa inyong powerful blood, na ibinus niyo po para po mapalaya kami sa kapangyarihan ng Diablo, para mapatawad dyan ng mga kasalanan, at para patuloy kaming malinis, Panginoon. Thank you, Lord, na sa buhay po ng bawat isa sa amin, simula sa araw na to, Lord, we are walking in the light, we will walk in the light, we will walk in truth, we will walk in your word, in faith, lalakad po kami sa inyong presensya, at patuloy, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, we love one another, we accept one another, and we honor one another. Thank you, Lord, na kami po ay malinis, kami po ay patuloy mo nililinis, kami po ay patuloy mo binabago, kami po ay bago araw-araw, and we are being transformed into your image from glory to glory. Salamat po, Panginoon. Taas natin ating mga kamay. Lord, we declare your blood in our lives, in our families, in our households. We declare blessings. We declare provision po ninyo sa lahat namin mga needs. We declare, Lord God, healing sa lahat namin mga sakit. We declare, Panginoon, na ang buhay po namin is for your glory and honor. We belong to you. We are yours, O Lord. And patuloy, Panginoon, every day of our lives, we are seeking your kingdom, we are expanding your kingdom and advancing your kingdom. We are doing this, Lord God, all for your glory. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Palakpakan natin sa